Mga kapobari, pakinggan natin to. Napakaganda ng verse na to. So pakinggan natin at i-apply lang natin to sa ating sarili. May matutunan tayo dito. So himayin ko lang yung pagkaintindi ko dito sa unang words. Yung sabi niya na walang tao makakapaglingkod ng sabay sa dalawang Diyos. Hindi po kasi ito literal na dalawa na Diyos ang tinutukoy dito. Syempre yung iba kasi i-relutok na natin, no? Yung ginagawa nilang Diyos yung pera, yun na yung sinasamba nila, na nakakalimutan na nila ang Diyos, na totoo naman na lahat ng bagay ay yung nanggaling sa totoong Diyos natin, na siya rin Diyos na sinasamba natin, na siya rin Diyos na may may-ari ng buhay natin. So yun yung iniibig niya sabihin dun. So minsan kasi di ba pag pinipili natin yung pera, o lagi nasa isip natin puro kayamanan na lang, di ba, nawawala na rin yung isip natin na nakatun para sa Diyos. Minsan nga nakakalimutan natin magsimba, nakakalimutan natin manalangin, nakakalimutan na rin natin na magbasa ng Biblia. So yun yung ibig sabihin nun. So pakinggan natin mabuti to. Walang taong makapaglilingkod ng sabay sa dalawang amo, sapagkat kapupootan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Ganon din naman, hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay, kung ano ang inyong kakainin, iinumin o susuotin. Dahil kung binigyan kayo ng Diyos ng buhay, siguradong bibigyan din niya kayo ng pagkain at isusuot. Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatanim o nag-aani o nag-iipon ng pagkain sa bodega. Ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't mas mahalaga kayo kaysa sa mga ibon? Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit isang saglit sa pamamagitan ng pag-aalala? At bakit kayo nag-aalala tungkol sa pananamit? Tingnan ninyo ang mga bulaklak na tumutubo sa parak. Hindi sila nagtatrabaho o naghahabi. Ngunit sasabihin ko sa inyo, kahit si Solomon ay hindi nakapagsuot ng damit na kasing ganda ng mga bulaklak na ito sa kabila ng kanyang karangyaan. Kung dinadamitan ng Diyos ng ganito ang mga damo sa parang, na buhay ngayon pero kinabukasan ay malalanta at susunugin, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya. Kaya huwag kayong mag-alala kung ano ang inyong kakainin, iinumin o susuotin. Ang mga bagay na ito ang pinapahalagahan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ngunit alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang mga bagay na ito. Kaya, unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban, at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Kaya huwag na kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan, dahil ang bukas ay may sarili ng alalahanin. Sapat na ang mga alalahaning dumarating sa bawat araw. So yun, di ba? Napakaganda ng verse na yun. Napakaganda na pangako ng Diyos. Doon sa sinabi niya na wag na natin alalahanin ng bukas. So hindi naman ibig sabihin na literal na hindi natin alalahanin yun, dahil syempre normal na yun sa atin. Ang ibig niya doon sabihin, sa halip na mag-worry tayo sa kahirapan natin, na na-sure tayo sa pera, sa mga material na bagay, sa mga pagkain, sa halip na mag-worry tayo at gumawa tayo ng masama, gumawa tayo ng illegal para makakain, ay magtrabaho tayo ng marangal at samahan natin ng dasal. Kasi yung pangako ng Diyos, yung mga blessing na pangako niya, pagkakalob niya yun sa atin, ayon sa ating pananampalataya at paniniwala. Yun yung pagkakaintindi ko doon. So yun lang, manalangin lang tayo at ang biyaya ng Diyos ay patuloy naman na ipagkakalob niya yan sa atin. Dahil special tayo sa Kanya. Kung mga yung ibon nga, sabi niya, nakakain sa parang, tayo bang mga ginawa niya na special para sa Kanya. So yun lang, manalangin lang. Maraming salamat at God bless. Happy Sunday sa ating lahat.